Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Reporter, 5 senador ang nagpabor sa propuesto mientras tantong 5 man ang nagkontradigdi. Ang mga nagpabor iyo sila Senadora Grace Poe, Risa Ontiveros, Amy Marcos, Robin Padilla, Pia Cayetano, asin Rafi Tulfo, mientras tantong ang mga nagkontra sa propuesto iyo sinda Senate President Gis Escudero, Francis Tolentino, Senador Joel Villanueva, Ronald Bato de la Rosa, asin man si Estrada. Inapormaran erot kang Kamara ng Representantes ang divorce bill sa ikatulo asin huring pagpasa karakterikod na simana bago ang adjournment kang Kongreso. 131 ang nagbotong pabor, asin 109 man ang nagkontra. Sa Senado, haloy nang aprobado sa Senate Committee on Women. Ang propuesto alagad na ipit sa Committee on Rules na dati pinapamayuhan ni Senador Joel Villanueva. Pigsugo na kang Korte Suprema kang Pilipinas na ibalyo sa Quezon City ang paghilanyog sa duwang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ini kasunod kang kahagadan ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na ibalyo ang venue haling Davao City para maiwasan na maapektuhan ang desisyong kang Korte. Sigun sa Supreme Court, may bastanting rason ang kahagadan kang Sekretaryo lalo na tabistadong maimpluwensya sa lugar ang kontrobersyal na religious leader na si Kibuloy. Uli ka ni sinugo kang Korte ang branch clerk kang Regional Trial Court Branch 12 na ibalyo ang kabos na record sa kaso ni Kibuloy sa Office of the Executive Judge kang Quezon City Regional Trial Court. Pinaparapol naman sa Quezon City RTC ang kaso ni Kibuloy, asin sinugo ang kabos na Korte sa Mindanao na tulos na ibalyo sa Quezon City ang mga kaso in kaso may magsangat pa nin panibagong reklamo laban kay Kibuloy. Dagos ng laging liang Republic Act No. 11996 o ang E.D. Garcia Law matapos na pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang propuesto na may katuyang protehiran ang kapakanan ng mga nagtatrabaho sa industriya ng pelikula at man telebisyon sa raram kang bagong lay. Sinusugo ka mga employer na protehiran ang sa mga trabador asin magpautob ng mga oras kang trabaho, sweldo asin iba pang benepisyo na may koneksyon sa pasweldo. Si Riman, ang pagtataw ng Social Security o iba pang benepisyo, mayor na pangaipo, salud asin seguridad, kondisyon asin mga patakaran sa pagtatrabaho, patinaban insurance. Ang E.D. Garcia Bill, pigtulod sa Kongreso matapos maaksidente. 90 anyos na aktor na si E.D. Garcia, mentras nagkakaigwaning taping sa location kan pelikula sa Tondo, Manila kan taon 2019. Matapos ang duwang simana na pagkakakumatos na gadan ang sinambit ng veteranong aktor. Pasado sa ley, bago magsabak sa trabaho ang sarong aktor o empleyado sa telebisyon at pelikula, dapat igwang kasunduan o employment contract na pipirmahan sa tataramo na intindido kang kada partido. Ang isema ng mga patunayan na nagbalga sa sinabit ng ley, papamultahon ng sagkod sang 200,000 pesos sa ilo tapagbalga, sagkod 200,000 pesos sa ikadua, asin 500,000 pesos sa ikatulo, asin mga masunod pang violation. Ini ang Kakampi Network News. Mientras tanto, makatugan sa katagod na bareta, inumaman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang ginibong pagferma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa E.D. Garcia Law na may katuyang protiran ang mga nagtatrabaho sa entertainment industry. Sigun kay Speaker Romualdez, ang pagwara ni E.D. Garcia sa rong tragic loss na dapat magkaigwaning mas makusog na proteksyon para sa mga industriya sa pelikula at telebisyon. Sabi ni Romualdez, ang E.D. Garcia Law ang promesa para sa mga aktor, crew member, asin sa kabos na nagtataw ng istorya sa buhay. Dagdag kang pabayok ang kamera. Ang seguridad, diretso asin kapakanan ng mga nasa entertainment industry ang gustong siguruhon kan sinampit ng bagong ley. Pasado pa sa lider kang kamera, nagkasararo ang Kongreso sa paglusot kang protesto, huli nagtutubol ini sa importansya na matawan ng dignidad ang kada trabador. Beros na
Bako subot na pag-atake sa Filipino-Chinese community ang nangyayaring investigasyon kan Senado laban kay Bamban Mayor o Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa sarumpayag, sinampit yung tuberos na iniimbestigaran kan Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ang sayang ang liderato ni Go hulita sabi tini sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO operasyon sa sinampit ng probinsya. Sinampit pa mga senadora, nagwasubot mga aktibidad nin hacking asin surveillance sa POGO sa syudad o sa lugar kan alkalde. Ipinilwas ng tubero sa nasabit na payag matapos huruton kang Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Angsi. Naging sarswela na subot ang investigasyon sa Senado. Sa presente, iniimbestigaran kang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ang tunay na pagbibistuan, digo, asin ang pagkakasabit sa sinakyadang POGO operation sa Bamban, Tarlac. Sa ibong kang pagkakabugtak bilang bagong leader kan Senado, nagpatagas si Senate President Francis G. Escudero sa pagkontra sa pag-abyenda ka nagkaparang probisyon kang ekonomiya sa irarom ka 1987 Constitution. Sigun kay Escudero, dahil makibrada ang sa imposisyon sa economic charter change, sulit bako malinaw ang nagadaray na propresto kung paano mabuto ang duwang sanga kang Kongreso. Piglino niya na yan sa iyang personal na posisyon. Erot naman na pinaglutan ni Senador Sani Angara ang subcommittee na nagdidiskutir sa resolution of both houses number 6. Alagad naglibitir si Angara matapos mapatalasik si Zubiri bilang Senate President. Amindran kang RBH 7 kang 1987 Constitution sa pagiling pagtanggal sa 40% limit sa foreign ownership sa vital industries aron kang education, advertising as in public utilities. Bersyon ka Senado ang House resolution of both House number 6 sa RBH 7 nakataraan sa RBH 6 na suway na mabuto ang House of Representatives asin ang Senado sa propostong constitutional amendments bilang Constituent Assembly. Dahil sinambit sa RBH 7 kang Kamara de Representantes ang pagiling pagboto sa Constitutional Assembly imbes nagtalaan inining kaipuan ning buto ang miyembro kan o kaipuan magbuto ang miyembro kan Kongreso sa trumparte kan gabos ng miyembro tangaling maamindaran ang konstitusyon kang Pilipinas. Hari nang inaprobaran kang House of Representatives ang House ang resolution of both House number 7 sa ikatulo asin huling pagbasa kanagtalikod na bulan kan Marso. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:17 ng pag-aga. Sa iba panitales ka mga bareta niya tungkol niya sa Senado National. O good news sa mga teachers sa public school. Kalagdagan na 5,000 na teacher aides ang makakatawang kan mga public school teachers matapos aprobaran kan Department of Budget and Management ang mga bagong posisyon. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na katuyang kan lakdang na ini, bawasan ang mga administratibong trabaho ka mga paratukdo asin na magapagheras ning di kalidad na edukasyon ang mga ini. Siguro pa man ni Pangandaman na ini makakatabang na entero sa mga paratukdo asin mapakaray pa ang sistema kang edukasyon sa Pilipinas. Ang non-teaching positions, Administrative Officer 2 positions, may salary grade 11. Ang sweldo, asin benepisyo ka mga ini, ukulon sa Miscellaneous Personal Benefits Fund kan Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Iyang pagparataguon naman yung mga bakanting posisyon ka mga taga-DepEd para ito duman sa mga pinapaboran nila. Officer ka na ako na nag-a-apply. Ano? 18 minutos mga ito makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga. At yan po ang tabihan ng mga report halis sa luwas. Dagos ng pingsilyuhan kang Pilipinas asin Brunei. Ang tulong importanteng kasunduan na mismong naging testigo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin man si Sultan Hassanal Bolkiah sa primerong state visit ng Presidente sa sinampitan nasyon. Kabali sa mga pinirmahan, iyo ang Memoranda of Understanding
sa maritime cooperation asin turismo, mientras tantong ang ikatulo, yung mutual recognition of standards of training certification and watchkeeping certificates pinirmahan man kan upigpirmahan man ang sarong letter of intent o LOI para sa sektor kang agrikultura asin food security cooperation nakatayuan pakusugon ng agrikultura kan duwang nasyon. Itinutulod sa maritime cooperation ang mga lakdang sa paglaban sa polusyon, mga training asin aadal asin ribayaning importasyon sa linya ng maritime. Mientras tanto sa turismo, katuyan ba itulod man ang mga proyektong pang-turismo asin mapalangkaw ang pagbisita ka mga turista sa pagkultanan kan duwang nasyon, partikularmente sa mga lugar kan Islamic tourism asin promosyon kan Muslim-friendly destinations. Pigsugo kang Office of the Ombudsman ang 6 na bulan na preventive suspension laban kay Bohol Governor Enrico Aristotli og umbentado asin sa 68 iba pang public official kang Bohol may koleksyon sa kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills. Sigun sa Anti-Graft Office, pinabayaan kan sinampit ng mga opisyal ang captain sa Peak Garden and Resort sa barangay Kanmano, Sagbayan, na mag-operar sa ibungkang kawaran ng Environmental Impact Assessment, Environmental Compliance Certificate as in Special Use Agreement and Protected Areas halis sa Environmental Management Bureau kan Department of Environment and Natural Resources. Sabi pa kang ombudsman, natawan ng mayors, business, pati naman building as in locational permit ang resorts pon 2020 sagud 2024 sa ibong kampa orotrong pagkatalanggani sa pagkuha ng mga permit asing clearances hali sa DENR. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Alas 5:21 ang oras ngunyan. Sa mga balita hali sa luwas, 21 anyos na may kasong panghabon, arestado sa Banawaang Mindanao, Camarines Sur. Report hali kay Junel Cuba. Junel. Ang sarong atay ko no alios na pero matapos kami makakmanakan mga autoridad at yan sa panuan kan kamalikan na kabarevisur at suspect wanted yan sa panuan kan minalabak kabarevisur alas 2:45 ng pagkahapon kasos na kabarataykan karosanan kamalikan kabarevisur kan tapupuntan mga autoridad si Paulo Rey ay no Agnes Soltero kan karosanan kamalikan kabarevisur bitbit kan grupo kan mga autoridad ang mandamihan federal po na pinagpaluwas Honorable Judge Margarita National Armia and Presiding Judge dan NTCC France 2 Calaucan na Ciudad Canada ang suspect na asodang ng kasong o panahagunda ang korte na desisyon na pwede makapagtiyan sa ang suspect sa kantidad sa 6,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Ang mga autoridad kan arestaron ang suspect dinasaan kan saya mga diretso pasado sa konstitusyon kan Republika kan Pilipinas ang nasampit na suspect mayo naman ang kasong kinakasabang sa warrant system kan Pilipinas ang nasabing suspect ang sinasabing 2 taon na nagkatago-tago sa kamot kan mga autoridad bago ito napuklo sa sumbong kan mga netizen. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Panibagong aksidente sa Regay Camarines Sur nagwalating sa Ronggadan asin nagkaperang nairido. Report na yan. Ali kay Mike Gravito. Mike. Alas na binawian ng buhay ang sarong 49 anyos na misis na nakatindog sa gilid kan tinampo asin nairido ang 2 pang mga persona matapos na mga ini ang madagasan kan sarong SUV na nawa running control dyan sa Banawaan kan Ragay Camarines Sur sa report. Gikan sa PNP Ragay pasado 1:50 nin hapon kasabma kan mangyari ang aksidente sa kalabaan kan Andaya Highway sakop kan Barangay Panaytayan, Ragay Camarines Sur. Binabagtasubot kan sarong Ford Everest. Ana simbit na tinampo pinagmamaneho kan driver na pigbistong si Jopersky Perenya, 43 anyos may agom, pasahero, sinda
Jonah Pereña, 43 anyos, Arlene Pereña, 64 anyos, asinman si Alel Mabagat, 62 anyos, may agom, gabos residente kan Maruroy Daraga Albay, ay nasambit ng lulundan, ang papasiringon sa buot sa norteng direksyon, asin pag-abot sa lugar kan insidente, na kung saan dumana putol ang tinampo, ang nasambit ng driver kang lulundan ang nabulaga, kung kaya ini ang nawaaran in control sa iyang manibela na naging dalan para sa ang mag-serve asin makabalyo sa tuong parte kan tinampo kung sa inya unduan ang persona kan nagadana na biktima na pigbistong si Gabino o Gabina Magno Idasco 49 anyos may agom residente kan barangay Panaytayan Ragay Camarines Sur. Si Janet Marbilla 31 anyos may kasaruhan asin sarong 7 anyos na aking lalaki na parehong residente kan barangay Panaytayan, Ragay, Camarines Sur. Ninhuli sa pagkakabangga sa tulong mga persona na nakatindog sa gilid kan tinampuan mga ini, ananas nagsapo ni na pagkairido sa indang mga lawas. Ang mga sakayman ka nasambit ng lululadan na nakadaga sa nasambit ng mga biktima ang buminudalpas sarong hand tractor asin sarong Kawasaki motorsiklo na nakaparada sa gilid kang tinampo nin huli kayan. Ang mga lunad ka nasambit ng sa SUV ang nagsapo maning pagkairido sa indang mga lawas. Sinda ang pinagdara sa Ragay District Hospital para sa magakanigong atensyon medikal alagad. Sinda John Mike asinman Janet Marbilla ang ipigbalyo ka ng mga autoridad dyan sa Bicol Medical Center sunod binaga para sa magkakanigupang atensyon medikal. Sa ngunyan, pinagbubulong pa ka ng mga doktor dyan sa Ragay District Hospital ang mga sakay kang kotse o kang SUV nakadaga sa nasambit ng biktima mantang ang nagadan ang pinagabibilaran naman ngunyan sa saindang residensya. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi. Kakampi Network News. Network News. Investigasyon kan Sangguniang Panglungsod Oversight Committee mapuna sa bulan kang Hunyo. Report halik kay Baiko Garcia. Kinumpirmar ni Consial Gail Abanal Gomez na mapuna ang investigasyon ka Oversight Committee sa primerong semana kang Hunyo. Sigun kay Gomez, sa indang pag-uulayan sa indang meeting, si mga opisina na investigaran maski tupalo na si po ng mga dokumentos. Sa indang na muna ang pagbabasayan si mga opisina sa head of office na na-mention sa dosing payan ng surat ni Atty. Lenny Robredo sa mga members kan Sangguniang kang Naga. Arog kang City Procurement Office kay Banana. Ang BC Awards Committee, si Existido, sagbit si Duwang nag-resign. City Engineering Office, City Budget Office, City Treasurer's Office, City Accounting Office, Community Relations Office, Education, Sports and Scholarship Office, silang iba pang opisina na posibleng magbutwa durante kang investigasyon. Ininformaran man ang konsyal ni Vice Alcalde Nene Diasis na sinda-sinda na muna mag-urulay at padarhaning imbitasyon sa mga department heads na involved. Tinawad doon ni Gomez na igwanong assurance na may mapapadumanan ang sidang investigasyon sa pag-ehersisyo sa indang oversight functions. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras kanya matugang alas 5:27 rin pag-aga. Balik kita sa iba pang detalles ka mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional. Nagalaom si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na maging constructive minority ang nagkapara sa mga senador na biyembro kang Solid 7 in kaso magdesisyon na nagos na magbali sa oposisyon. Kasunod na ini kanainot na pahayag ni dating Senate Majority Leader Joel Villanueva na igwang tulo sa kunapat na senador kang Solid 7 ang pinag-iisipan magpalyo sa minority group kan Senado. Sigun Estrada, opsyon sa laban kang Magnificent 7 na magbalyo sin mayo man nagpupugol sa senda na magbali sa minority blocks. Alagad, nagalaom si Estrada na dahil maging destructive minority kundi constructive minority. Amang ini oras na magbalyo ng minoriya. Maging interesante subot kung marudugangan ng minoriya hulita mas dakol. Ang maging debate asin siyertong mas dakol na mabusisi sa mga propostong lay na pigtutulod kan majority block. Nasa 21 mga armas kang personal assistant kang puganting pastor na si Apollo Kibuloy ang isinuko sa pulisya naman sa Davao City. Sa report kang Philippine National Police, ipinahayag kanina
Nakapangaral na sambit ng mga armas sa sinambit ng personal assistant ni Kibuloy na si Crescente Chavez, Canada, na nagsiserbiman bilang kapitan kang barangay Tabayong. Sigun sa ida, isinuko ang mga ini sa paigi kang abogado kang KOGC o kan abogado kani sa KOGC compound sa may Phil Japan Friendship Highway sa Barangay Sasa, kanagtalikod na Sabado. Matandaan, ilot naman na nagsuko si Canada sa mga otoridad may koneksyon sa kasong kinakampang kani na pagbalka sa Republic Act 7610 o ang Anti-Child Abuse Law. Alagad dahil managhaloy na kalibre matapos siyang magbayad nin piyansa. Tinginaw man malaog sa Pilipinas ang panahon kang La Niña phenomenon sa third quarter kan taon na presente o sa upon sa bulan kang Hulyo. Sinabi ni weather specialist Joey Figuracion na nawarangan ni may epekto manggaray ang El Nino sa ngunyan. Ulit na may panahon na marasahas manggaray kay puan handaan ang paglaog kan La Niña. Ang La Niña phenomenon mas dakul na oran kaysa sa normal na rainy season kasi ang mga manaog na bagyo kadakol na mangyaring landfall. Dahil man na formal na maideklara ang pag-asa na tag-urana sa panahon na naglawag ang bagyong Agon, ulita ang pagdideklara kang tag-uran alis na naman sa west side ka nasyon, ang eastern side kang Pilipinas, paragos na nakakamati ng pag-uran. Sa ngunyan, mayo pang naisiri para bagong bagyo na papalaog sa Philippine Area of Responsibility. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Ang oras ngunyan mga tugang, alas 5:31 po ng pagkaaga. At sa babalik kami sa iba pang mga bareta. Mga baretang palagos doon ang tabayaran ngunyan na pagkaaga. Sa mga signal ka 99.9 DWEB FM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. Good morning sa mga nakantabi sa mo sa 99.3. Sa signal kan KM Kakampi dyan po sa Partido. Asin siyempre sa mga nakantabi sa Muya sa 91.9 BBS FM. Aliman yan digli sa Syudad Ganaga. Sa mga FB viewers niya mo, good morning, thank you. Kasi nung palagos na pag-antabay, pagsabay ning amay na pag-aaga sa mga bareta niya. Babalik kami. At yan, Kakabuli Network News. Kakabuli Network News. nasa ro pasalaman ang kumpirmadong gadan, mientras tantong binibiripikar pa ang 5 iba pa. Dagdag pa rin pusadas, nabuwasan naman ang bilang ka mga nasa evacuation center, ulit na nagbarali ka na ang mga ini sa kanya-kanya mga residensya. Mientras tanto sa pinakahuring datos ka National Disaster Risk Reduction and Management Council, sumikat sa 12,436 na pamilya o katampad kan 36,143 ang mga individual na naapektaran kang bagyong si Agon. Mientras tantong abuton man sa 1.7 million na customers kang Meralco ang temporary na walang kuryente huliman sa pagtama kang sinambit ng bagyo. Bigbuyagyag kan Department of Public Works and Highways, DPWH, na mga basura ang saro sa pinakadakulang problema ang kinakampang asinaging kausakan na malalang pagbaha sa Pilipinas. Inian tinawan doon ni OIC Project, Unified Project Management Office, Bridge Management Cluster Director, Engineer Rodrigo de los Reyes, sa agribong tilipon kang ahensya maparapit sa mga K-Road as in flood control infrastructure concerns. Kasugma, sigun ki de los Reyes, igwa ng 71 pumping station sa Metro Manila, asin 30 na Daracula, alagad tinawan doon kang ahensya na importante manglaray na gampanan asin partisiparan kan namano ang Pilipino ang pag-iwas sa baha o tanganing maiwasan ang pagbaha sa bagay ng pag-apuning basura sa tamang apunan. Ini sa rason na magiging functional ang nasambit ng mga pumping station kung mabasa naman ang tubig asin mabawasan ang paglakuling basura sa mga tubig baha. Kung kaya nagapunan ng DPWH asin mga empleados kani ng kada saro sa mga Pilipino magtabang na asin imanayhar nintultol ang mga basura tagaling daay na magkausa ng pagbaha asin danyos sa Pilipinas. Gadan ang driver kasarong SUV kang Balilon kan nakadiskusyonan sa trapiko sa Makati City kasukmang paghapon.
Sa sketchy report, gikan kay Police Major Anthony Bagsik, Commander kang Ayala Police Substation, alas 12:30 ng pagkapon na kamagyari ang insidente sa Kampang Mabaril, harani sa Ayala Southbound Tunnel sa Barangay Urdaneta, Makati City. Pigladawan na nagadan sa edad na 45 sa 50 anyos na nagmamaneho ng sarong itom na Toyota Innova na may plate number NCP 5421. Na ipamalitirmiran ang kalibring baril na ginamit sa krimen kang gunman na nagmamaneho man ng sedan. Pasado sa nakahiling, ang biktima sin suspect pareho nagbabagtas sa Kalayaan Flyover, southbound, pasiring EDSA southbound, Kambarangay Urdaneta, kamagkaigwan hindi pagkaintindihan na nahulog sa pamabaril kan suspitsado. Paragos man na inibisigarang kang pulisya ang insidente, kabali ang pagdeterminar sa plaka kan bihikulo kan suspect tanganing masusok asin maarestar. Huli sa insidente, nagkausa rin pagpiyot sa bulos kan trapiko. Natimpuaryong pigsarado o hulimanta temporaryong pigsarado ang Ayala Tunnel na parte kang EDSA duman sa Makati. Alas 5:44 ang oras siya tungkol niyan, ipinahayag ni Senate President Francis G. Escudero na mayo siyang ambisyon dumalagan sa mas halangkaw na posisyon asing gusto niyang itutok ang sayang sa diri sa Senado. Ini ang sinabi ni Escudero sa sarong entrevista kaso ugma. Matanda nagdalaga si Escudero bilang Vice President ng Pilipinas kan 2016 kung saan si dating Vice President Lenny Robredo ang guminana. Mientras tanto, kalagterkuman na Mayo 20 taon 2024 kan maikulukar bilang bagong presidente ng Senado sa paginimburtuan si Escudero. Hindi matapos na maghilig sa pwesto si Senador Mig Zubiri na pinatalasik sumut ka mayoriya kan mga senador. Laog ang anom na putahing Pilipino sa naipublikar kang Taste Atlas na 50 best pork diseases para sa bulan ng Mayo. Kabali sa listahan ang lechon sa ika-29 pwesto na nagresibin ng pinakahalangkaw na rating sa 5 pagkakan na Pilipino sa listahan. Naugman sa ika-33 na pwesto ang lechong kawali, ika-34 ang Bicol Express, ika-40 pwesto ang inasal na liempo. Napadalagan si adobong urig sa ika-42 na pwesto asin ang kabilugan, kang gabos, ang sisig sa ika-46. Mientras tanto, bilistuman kan Taste Atlas ang lechon hali sa Colombia bilang top pork dish. Sa roining tradisyonal na pagkakan kang Colombia na may bilog na inasal na urig na binugtakan ng mga sibulyas, gisantis, baluto, mga duot asin iba pang pampalasa. Ang pernil kang Puerto Rico, ikaduwaman. Mientras tanto, ikadulo ang sikat na pork disease kan Mexico. Gringas, tacos asin al pastor, asin conchinita pibil, ang binakompleto sa nanginot na 5 pagkakan. Ang Taste Atlas, sarong online publication na nag-aaram sa enterong kinaban sa pagikan lokal na pagkakan. Ini paragos na nagpupublikar ni mga listahan kung saan ang Pilipinas parating nakakabali. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa Senado Nacional, ang pagtanggal sa posisyon kan 35 pulis kan Davao City huli sa pagkagalan kan 7 drug suspect kan nagtarikod na Marso, administrative relief sana asin normal na ginikibo sa mga autoridad na inibisigaran sa edman sila na Calistino baging sa headquarters kan Philippine National Police. Ini ang tinawan doon ni Police Colonel Jane Fajardo, tagapagtaram kan PNP, sa sarong press conference duman sa Campo Crami. Sigun ki Fajardo, anlak ng rekomendasyon kan Regional Internal Affairs Service, kan Davao Region Police Regional Office 11. Ang 7 drug suspect na ganan sa police operations na ginibo kalagtarekod na Marso 25 sa 26. Ito tabinatikos ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ang ginibo sa 35 pulis na kabali si Colonel Richard Baag o Badang, ang hepe kan Davao City Police Office. Dagdag niya pa, matatawan pa ang mga ini ng pagkakataon simbagon ang mga aligasyon laban sa inda. Pwede man sila maibalik sa dating pwesto kung maluwas sa investigasyon na inosente sila sa aligasyon asin pagdududa.
At yan, babalikan tayo ang mga bareta halis sa lubas. Sa ibang bareta niya tungkol yan, disgrado ang salong teacher matapos subot na mahiling o nagralayas sa gilibo niyang group chat o GC ang mga estudyante niya na mayo namang paaram. Sa Facebook post na pigyaheras ni Maria ang screenshot kan pag-lift the group kan mga student niya. Sigo sabi kan teacher, makulog na maresabot na mahiling ang sa mga estudyante na nagharali sa GC na mayo namang paaram o pasalamat para sa iya. Namumundo subot siya. Nang garunggayo na liligawan na kan mga hubilis ngunyan ang manners asinman ang etiquettes. Sigun sa iya, ang paghagad ning permiso sa paghali sa GC sarong tanda ning respeto mientras tantong ang simpleng salamat na kulang bagay para sa sarong teacher. Yan. Kung maghali sa GC, mapaaram. Kung bigla na sanang na-lip the group. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:49 oras yato po dyan. Balik kita sa mga bareta halis sa luwas. Sospek sa pangahapiya, arestado duman sa Banuang kang presentasyon Camarines Sur. Police report halik kay Jonel Cuba. Jonel. Dako pa sa presentasyon Camarines Sur ang sarong suspek sa kaso nin panahapihap ganda sa Banuang kang presentasyon na Camarines Sur. Ini matapos na siya anda sa ngatanin kaso kanda sa iyang nabiktima. Anda suspek tinakop alas 9:25 kaso ng pagkaga tuman sa Zona 1 Barangay kan Pitaugan presentasyon na Camarines Sur. Anda tracker team kanda presentasyon Municipal Police Station na iyo ang nangino tanganing dakopon si FB 33 anyos may kasaruan na residente kan Zona 1 Barangay Ganda Pitaugan presentasyon na Camarines Sur. Sa bisa kan mandamiento de arresto tiga paluwas ni Honorable Judge Angela Tadio ang presiding judge kan Municipal Circuit Trial Court dyan sa Banuan kan San Jose Camarines Sur. And nasabing akusado igwanin na pinag-atubang na kasong acts of lascivious business sa napasampit ng korte kung saan sarong paraga an sa iyang pinag-apiyap an suspetsado yaon ngunyan nakakulong na sa presentasyon Municipal Police Station dito tugutan man makapagpiansa sa kantidad 12,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Bighahalas sa ngunyada kanda PNP ang magiging disposisyon kan korte mantang day pa man nakakapagpiansa anasampit ng suspetsado. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Mientras tanto na ka City Police Office, planong magbugtak ning sub-outpost dyan sa kontrobersyal na Sagrada Familia sa Barangay Peñafrancia, Naga City, tatagan kan mga impulto sa iligal na droga. Pareta halikim Baiko Garcia. Para mas maging pusog ang relasyon kang gobyerno sin kang komunidad, pinaplano kay Naga City Police Office na magbugtak ning substation sa Sagrada Familia na dating Isla Season dyan sa Barangay Peñafrancia. Yan ang kinumpirma ni Konsel Omar Benape na retiradong general kang PNP na sigun kay Benape ang plano kang NCPO sa liderato ni Police Colonel Erwin Rebellion na buhayon sila ng istruktura dyan sa lugar tanganing bantay ng komunidad. Bakusan na si mga drug personality sa lugar ang babantayan kundi si Interong na nakaistar. Inot ng pinahig ni City Director Rebellion na parte kan sa misyon sa siyudad Canaga ang pagbago kang imahen kan Sagrada Pamilya bilang sarong komunidad na igwaning tiwala sa gobyerno. Unfair man subuot isipon na kang iba ng paghiling o natatakot ang publiko sa nasambit na lugar hulita dakol man kiraran na kay Star sa lugar na nagtatrabaho nin patas. May pang eksaktong bulan na petsa, kuno rin po na ng pagtukdok ng substation dyan sa Sagrada Pamilya, Barangay Peñafrancia, Ciudad Canaga. Para sa Kakampi Network News, Mike Garcia, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niyan, 7 minutos lang ang tas pagkalasais ng pag-aaga. Balik kita sa iba palitalas ka mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional.
Pagali sa 13-15 ngunyan ang laboratory padalaman diagnostic test kang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth para sa mammogram as in ultrasound sa upper abdomen, pelvic as in man sa breast. Sigun ki PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr., naangulugay ini na ang taonan na capitation kang PhilHealth kada pasyente abuto na ngunyan sa 1,700 pesos para sa public as in private. Inihali sa dating 550 pesos kada pasyente para sa mammogram as in ultrasound sa upper abdomen, pelvic as in sa breast. Erot naman itinaas kang PhilHealth sa 156 ang hemodialysis sessions para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease stage 5. As in tinasan man ang coverage para sa ischemic as in hemorrhagic stroke siriman sa high-risk pneumonia. Kan Marso itinaas kang PhilHealth ang Z-benefits kani para sa breast cancer as in 1,400% o 1.4 bilyon para sa sanggatos. Aboto sa kabirugan ng 24 bagong ibinugtak na prosecutor ang nagsumpa na sa Department of Justice. Inipig administrar mismo ni Undersecretary Frederick Vida, Undersecretary and in charge for Financial Administration and Personal Cluster para sa ahensya. Ang pagbuktak sa mga prosecutors na ini, mataundalan sa departamento na makamtan ang sarong zero backlog na patakaran asin mapagian sa magabat na gibo ka National Prosecution Service. Sa sarong minsay, pinabot ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya ang sayang mainit na pagresibi sa bagong disiklar ng mga state prosecutors. Optimistic man ini. Nadadarahon ang ahensya sa masalangkaw na level kang performance asin man conference. Ang mga bagong procedures ibubugtak sa Baribang Prosecution Office sa Interong Pilipinas. Pinapagirumduman ni Undersecretary Bida ang mga ini asin sinabing with great power comes great responsibility. Anong sa 24 prosecutor ibubugtak sa Office of the Secretary of Justice Prosecution Service asin ang iba ipapakuriyat sa mga probinsya, syudad, arog sa Ilocos, Bulacan, Malolos, Cabanatuan, asin iba pa. Mientras tanto, hinagad kang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ng Pilipinas ipasura ang mga petisyon na isinangat laban sa paglipat kan 125 milyon pesos na confidential funds sa Office of the Vice President kan 2022. Ginibong kaso ni Duterte na dapat sayumahan o ipasura ang petisyon ulit dahil ini nagpapahiling ng aktual na kaso sa kontrobersiya. Sinabi niya na ang mga petisyon bakong saot sa iya na naggamit ng grave abuse of discretion. Nobyembre taon 2023, sa inot na petisyon, hilagad ki Duterte na ibalik ang confidential funds kang OVP sa kabankan na Banwan. Hilagad man sa korte na ideklara ang paglilipat bilang unconstitutional. Binibisto ang mga nagpetisyon na sina dating Commission on Elections Commissioner Augusto Lagman, 1987 Constitution Framer Christian Monsod, dating Department of Finance Undersecretary Maria Cielo Magno, Chairperson kang Commission on Filipino Overseas Imelda Nicolas, Attorney Ibarra Gutierrez III, Katrina Monsod, Ray Paulo Santiago, Honorio Poblador III, Vicente Romano III, Rex Drilon, asin man si Miguel Hugo. Nagsaangat man ning ikinawang petisyon ang Makabayang Black laban sa confidential fund kang OVP kan Disyembre taon 2023. Arog kan na petisyon hinagad nila ibalik ang pundo asin ang pagpalyok kani deklarado bilang mayong kusog asin balga sa konstitusyon kan Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ibinugtak ba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dating presidente kan Philippine Judges Association asin retired Marikina Regional Trial Court Judge Felix Reyes bilang chairman kan Board of Directors kan Philippine Charity Statistics Office PCSO. Si Reyes, 63 anyos, nagsumpa na sa sayang bagong trabaho sa tumagan ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasugma.
Nagkuha si Reyes ng Bachelor of Arts in Political Science sa Far Eastern University po 1977 sa 1981 asin tinapos ang sayang law degree sa University of the East po 1982 sundong 1986. Bago pa ang sayang appointment, ibinugtak si Reyes bilang active member ng PCSO Board of Directors po Nobyembre taon 2022 sagod sa presente. Nagserbi man siya bilang acting presiding judge kang Taguig RTC Branch 70 po 2017 sagod 2019. RTC Lipa City po February 2011 sundong September 2021 asin RTC Calamba City po 2011 sagod 2013. Sa mga ultimong baretang dyan tungkol dyan sa Senado Nacional, iniimbisigahan ng Philippine National Police ang report na sumot posibleng may koneksyon si Banban Tarlac Mayor Alice Go sa Chinese Communist Party. Sigun PNP Chief General Romel Francisco Marbel, sinugo niya na ang Criminal Investigation and Detection Group asin man ang Intelligence Group na imbisigahan na maray ang informasyon na nagsasaabit kay Go sa CCP. Nagluwas sa sarong video na ipinaluwas sa X na dating Twitter na sarong dakulang pamilya ang Go gikan sa Fujian asin na nagwarak sa enterong Asya. Sinasabing ang Fujian lugar ka mga komunista. Ipinahayag ni Marbel na gabos na impormasyon na sa indang na-recibe pigsasaro tanga ni masiguro na tama ang sa indang investigasyon. Isinasabit sigo sa operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operator hub sa Bamban na sinakyara ka mga operatiba huli sa marbibang iligal na aktibidad. Sabi pa kan PNP Chief, kay puan na konkreto ang sa indang kaput na ebidensya asin investigasyon hulita sarong public official ang impuerto digdi. Dagdag niya pa, tulos nilang ipapaluwas ang resulta kan investigasyon laban kay Go. Mientras tanto, sa katagod na bareta, nangapunan man ang kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa sayang ina na maglantad para mapasiraram sa DNA test. Si Amelia Lial ang mapatulay na may lahing Pilipino si Go huli sa sarosubot iding Pilipina susog sa Kampukan Alkalde. Sigun sa report, nanindugan ang kampo ni Go na Pilipino ang ina kang alkalde asin ang apudan na maglantad din Matandaan sa sarong entrevista na pinaluwaskan Mayo 20, pigbulgar ni Mayor Alice na sarosubot siyang love child. Asin pig-abandura siya kan sayang ina na katabang kan siya aki pa sana. Naibuyagyagman kang unaibuyagyagman sa Senate hearing kan Mayo 22 na ikinasal ang mga magurang ni Go na sinda Angelito Go asin Amelia Lial. Apor kayan, napagaraman mayong certificate of marriage asin mayo man record din birth ang mga magurang ni Mayor Alice bagay na pig-question kung ano ang tunay na pagkatao kan sinampit ng Mayor. Ini ang Kakambing Network News. Network News. Ultimo bareta niya tungkol dyan sa Senado Nacional, binabantayan ng kunyang kan Department of Agriculture ang mga merkado huliban sa posibleng pag-aborbitsar ng mga negosyante asin magpalangkaw sila ng presyo sa mga gulay. Tinawad doon ni Agriculture Assistant Secretary Nicolas Manalo. Bastante ang dakol ka mga gulay sa ibong kampagtama kan Typhoon Agon. Ibinahayag niya na sa Metro Manila aral daw ang pagkukunisir kan DA ng bantay presyo sa mga merkado. Dagdag pa ni Manalo, mayo pang report sa DA dapit sa pagkaabala ka mga biyahe ka mga gulay kaya kung may maging paglangkaw ay dapat maglampas sa 5 pesos. Naapektaran kang bagyo ang mga reyon kang Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Eastern Visayas. Sa presente mayo pang informasyon ng DA dapit sa distrosong dinarakani sa linya ng agrikultura. Ini ang Kakambing Network News. Network News. Oras ko dyan mga tukang. 2 minutos na makalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Mabalik po ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Ang tubayaran po ang mga baretang ihatod ka sa mga Kakamping Radyo. Hali dyan sa Ringgodada sa Bekan DWEB FM Kamsur. Mga baretang hali duman sa Partido Area sa Paikan KM Kakampi Partido. Asin mga baretang tilipon kan BBS FM Saraga City. Sa samuyang pagbabalik sa mga baretang amay. Nantubayaran sa rabay sa mga Kakamping Radyo. Miyerkules kunyan, Mayo 29 taon 2024. Ini ang Kakambing Network News. Network News. Bunada Kakambing
Kakampi mo Network News. Mabalos yun, sa detalyos kan mga barata, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa, pinag-iimbitaran ni Mayor Jeff Peseño Angabos na mga taga-Banuan Bao para man maging testigo partikularmente sa gigibunin ng pagtunin onra asin pasasalamat sa mga atleta asin iba pang grupo na nagdaran ng onra sa Saindam Banuan. Inimatapos na ngunya na aga, alas 7 ng pagkaaga, gigibon ang victory parade and recognition ceremony na kung sinimapon sa may Baa Water District asin mapasiring sa munisipyo para man tawanin pag-rekonosir. Pagkatapos kan flag raising ceremony, sigon kay Mayor Jeff Peseño ang victory parade and recognition ceremony ang itatao partikularmente sa grupo kan Baaw Cultural Group na naging back-to-back champion sa Kaugman Cultural Street Dance Competition. Yaon man ang Bao Children and Youth Choir Grand Champion sa 29th Certamen International Juvenil de Habaneras y Polifonia 2024 duman sa Espanya. Yaon man ang Highness Junior na second runner-up sa Kaugma Dance Revolution. Ang Listo Bao Under 16 Division na nag-third runner-up sa Kaugma 3-on-3 Basketball. Isiring man si Justin Jones Bones Matoto na nangga naman sa URCC Kaugma Collision. Kay banan man ang Team Bao na yung naging first runner-up sa Boy Kayod. Sigun kay Mayor Peseño, dahil dapat pinapalampas ang sinunang pagtaunin pasasalamat onra sa mga nagdadara ni kaugmahan asin pagiging proud kan mga taga-Banuan na Baaw. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, mismo ng ang Direktor Regional kan LTFRB sa Kabikulan na si Dr. Joel De Feo ang nag-turnover sa lokal gobierno kan Ciudad din Iriga kan aprobado kaning inap na local transport plan route kan Ciudad. Ini pinahayag ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat sa ginibong season regular kan Sangudang Palunsod kan Ciudad Kasudma. Sigun kay de Mewat, dalawang doon ni Regional Director De Feo na ang Ciudad ng Iriga, iyo ang pinaka-enot na syudad sa enterong Kabikulan na naaprobaran ang inapod na RTPRB. Ang anunsyo ginibon ni De Feo sa ginibong flag raising ceremony kan Ciudad ng Iriga kasudmang Martes, asin ninhuli sa siring inumaw ni Vice Mayor De Mewat. Ang Sanggunang Panlunsod kan Ciudad din Iriga na sa pinapamayan urog na ang Committee on Public Utilities sa liderato ni Konsehala Nikki Katimbang Lagrimas kay bana at mga members kan komitiba na sigon sa Vice Alcalde talagang pinagpagalan ang pag-aprobar kan lokal na ordinansa partikular ang Local Transport Route Plan kan Ciudad din Iriga. The Regional Director of the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB Region 5, Regional Director Joel R. De Feo was present, and he has turned over to the LG Iriga the local transport plan routes Iriga City. According to him, this is the first city which got the approval of RTPRP. So I would like to commend Isanggunang Panglungsod through Chairperson of the Committee on Public Utilities headed by E. Katimbang Lagrimas for the painstaking approval and evaluation and scrutiny of her committee and the members and as well as the whole Sanggunian for the approval of the ordinance at the local transport route plan of Iriga City. Parte kan mga naging payag ni City Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan tabi yun ng mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Pagkarin naman sa Rinconada, isulyato mga bareta ang tinipon. Asinihatod kan KM Kakampi Partido. E para ito naman si Rene Orellosa. Partido. KM Partido Kakampi mo Network News. Mabalot sa kakamping Juno yung mga barata gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Nagi na matriumpuan na pinaguduktan nga leader sa biting kan Timuan na Kamsur Tinwan at Sangay Kasudma. Sa barangay Anyog Sangay Camarison na kung saan nagkatripon ang mga leaders ka na sinambit na partido sa presensya ni Congressman El Revillo Ferte kan Segundo Distrito kan Camarines Sur na human ang pamayukan na Timuan na Kamsur. Parti ka na sinambit na aktibidad iyo ang mas pangapakusugun na partido sa Banuan kan Sangay Camarines Sur para sa pabuto na 2025 midterm election. Napag-araman na sa sinambit ng pagkatripon, pinagapili na kan partido ang magiging kandidato sa pagka-alkalde
asin man na vice alkalde. Presenta o kaya pera kay Congressman na El Refilio Ferte. Presente man sa leaders meeting yung si Ico Tria, Vice Gobernador Sal Fortuno Jr., ang bagong amigo ka na partido na si Marco Imperial Gumabaw. Vice Alkalde Boyong Panuelo sa sinibapan mga pusog na líderes kan Timuan Kamsur sa Banuan kan Sangay Camarines Sur. KM Partido, kakampi mo. Network News. Sa iba pa na bareta, Banuan ni Lagunoy Camarines Sur, deklarado naman na municipal drug lord kan na PDEA sina PNP. Detalles kan barata Dilo Oriana. Pagkatapos nito ng bulan na paghalat-halat, lagos naman na ideklarang drug trade municipality ang Banuan ni Lagunoy Camarines Sur. Basado sa informasyon na sinipag-ulay kang kakampi si Police Master Sergeant Adrian Lirag, ang opisyal na para sa PNP Lagunoy. Subot kasugma mga puko masumeno sa alas 10 ng pagkaaga, nagsikad ang pagkondusir ng deliberasyon kan Regional Oversight Committee kan PDEA sinman kan PNP para sa sinambitang deklarasyon. Mismong pigpanginutan ni PDEA Regional Director Edgar T. Hubay and Regional Director kan PDEA sa Bicol ang pag-facilitate kay ni kung saan presentiman ang mga personahe kan Police Provincial Office Council sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Junel Alberilla, Pikad Chief asinman ang sa kooperasyon man kan nagkakapit ang mga lokal opisyalis kan sinambit ng Banuan, partikularmente ang Municipal Anti-Drug Abuse Council umadak siriman kan mismong Chief of Police kan PNP Lagunoy na si Police Major Alexis Bansua asin man pag-iriba kani ginibuan sinambit ng deliberasyon asin deklarasyon sa Sangguniang Bayan Session Hall kan sinambit ng Banuan kung saan natapos alas 12 pagkahapos ang deliberasyon kasabay naman ang pagduhol kan plaque of recognition sa Madak asin PNP bilang deklarado ng drug cleared municipality. Uli kay ni digdi sa raw kang partido area apat ng mga Banuan ang deklaradong drug cleared municipality kung saan o kan Regional Oversight Committee kan PDEA asin PNP kung saan iniman ang mga Banuan kan Sangay Goa presentasyon asin ang pinakahuringan ni ang Banuan ni Lagunoy Camarines Sur. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Oriana, Maraynaga. KM Partido, kakampi mo. Network News. Revitalize sa PSB Delta Team kan Camarines Sur PNP nakisumaro asin nagtaunin seguridad sa mga bisita asin na partisipante sa ginibong Harvest Festival sa Kilantao sa ngay Camarines Sur. Dads Prado sa detalles kan bareta. Nakisumaro ang revitalize sa pulis sa barangay team Dilta kan Camarines Sur PNP. Pangaling magtaunin na seguridad sa mga bisita asin na partisipantes sa ginibong Harvest Festival. Katuwang ang Sangguniang Barangay kang Kilantao sa pamamayon ni Punong Barangay Pas Comprado, LGU Sangay asin ang Department of Agriculture kung saan ang sinabit ng aktibidad ginibo sa COVID kan nasambit ng barangay. Naghiras ni nakaraman ang mga personalis kan San Miguel Food Corporation sa pagpapauswag dapit sa pagtatanong ni nakamuting kahoy asin mga pag kung paano pagkakitaan ang sinambit ng produkto. Naga-distributor man ni na mga seedlings asin na farming tools ang mga empleyado kana Department of Agriculture sa mga paraoma kung saan ang mga sa indang magagamit sa indang pang-aral daw na pagtatanom. Dakbulang tabang man ninurita may kagamitan na sinda asin na seedlings na itatanom na pwedeng makatabang sa indang pang-aral daw na pagbuhay. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo. Network News. Sa iba pa na barata pinagkapayag ka na Departamento kan Obras sa Publika sa Sinayways o DPWH sa Bicol Regional Director Virgilio Eduarte na pupuna na nindaan pagkapapakaray kan mga nagkararout na eskwelahan sa Rayon Bicol sa masunod na simana. Sa datos ka na DPWH Bicol, maabot sa sobras sa 300 na nagkararout na eskwelahan sa Rayon ang nakatala na pagkarayon ka na insya. Ining ang mga eskwela na nagkararaot niluli sa manakaraging bagyo sa Rayon kanakalis na taon dugang pa niya. 92 sa mga nairisto man nagkararaot na eskwelahan ang gikan sa probinsya kan Albay. Paliwanag pa ni Regional Director Eduarte may bastante na fundo na maabot sa 100 milyon de pesos ana sinangayin sa para sa Quick Response Fund na magagamit sagud na matapos ang taon. Nagapromesa man si RD Eduarte na poon sa masunod na simana,
mapuunan pagpapakaray kan mga nagkaraot na eskwelahan sa Bicol, linulita aprobado naman ang fundo para digdi. Mientras tanto, pinagasiguro man kanain sana dahil na gagamit o dahil na magamitin mga eskwelahan ang mga lokal na gobyerno to yung igwaning kalamidad. Tanganing gibu na evacuation center sinulita igwaning 59 ng mga evacuation centers subot sa Bicol na magagamit para digdi. KM Partido, kakampi mo, Network News. Kampi nga June, yan ang katripunan kan mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido, ang sendong para barata, Rene Orillo sa Mabalos and good morning. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa tuyang nga mga barata sa lado lokal, pinagapunan na kan Police Regional Office No. 5 ang sendang preparasyon para man sa paglaog kan tag-uran sa Riyon Bicol. Iyan kasabay man kan pagsasagibo kan 5 aldaw na seminar para man sa disaster preparedness search, rescue and retrieval operation. Ini pinagapunan pa kan aldaw kan Lunes asin ini nagpapadagos. Ini pinagigibo naman sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi. Pig tawan doon na anasambit ng aktibidad kan mga kapulisan gikan sa anom na probinsya kan Camarines Sur kung sa ina igwa ni mga representante na pinagapadaraan na kanya-kanyang provincial office, city police station asin regional mobile force batalyon sa parte mismo kanda Riyon 5 binilog ang mga partisipante kan mga kapulisan na igwanin na medical background na mayubatong pakusugon an sa indang pagkanood sa pag-responde sa mga kalamidad. Magkakaigwanin na manlailay ng mga aktibidad sensation ang PNP Bicol kasumpay man kada sa indang training sharing man mga basic life support, first aid, search and rescue operation asin man retrieval operation basado sa Philippine National Police o PNP Bicol. Maserbing preparasyon subot na sambit ng aktibidad para sa nagdadangadang na panahon kan tag-uran o La Nina phenomenon sa Riyon Bicol. Digdi subot hihilingon na anda preparasyon kan na sinambit ng komandansya asin na anda paggana kan mga kagamitan sa parte mismo kan kalamidad para man sa epektibong pag-responde sa anuman na emerhensya. Ang 5 aldaw na training pinaglalauman na maresulta sa mas halangkaw na grado kan na preparasyon sa kakayahan kan na Philippine National Police sa pagatubang sa mga sinasabing emerhensya. Nakapalamanda ada PRO 5 sa pagpapadagos kan mga nasambit ng training session asin seminar para pakusugon ang kapasidad kan kapulisan sa interong Kabikulan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga paratay sibot na sa pagaman kan mga tuga DepEd asin na CHID liwat na nagpagirumdum sa mga gigibo na mga seremonya dakul na mga paratay na sa laog kan siyudad Canaga an enterong sibot sa pagaman kan mga tuga nagagamiton sa manlaylay ng mga eskwelahan asin universidad digdi sa laog kan na siyudad. Igwaman na mga eskwelahan an sabay sana na an paggibo asin igwaman nin iba na sarungsit nin tuga an piga papagibo alagad sigon sa Department of Education DepEd asin Commission on Higher Education o CHID
inot na sindang nagpagirumdum sa paagi ka na memorandum na daininda pig-iing kaminar na maging magarbo ang gigibo na seremonya sa graduation siring man da pig tawan da doon maninda na required asin da daipig o obliga na magsulot asin magrenta ning tuga para sa nasa graduation ceremony. Iba pa nga detalles kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Mga eskwelahan sa Laog Canaga plano nga bugtakan ni na Olinit Canaga City Sanitary Office. Boyet Paderes sa detalye. Prioridad ngunyan Canaga City Sanitary Office ang mga eskwelahan sa syudad na mabugtakan ng mga all-set net o mosquito net laban sa mga damok na nagdadala ng dengue. Sigon kay Abel Victor Tindugan, Chief Sanitation Inspector Trican Tinamit ng opisina. Sinabing pig-isara ng namok ang nakakapirang lugar sa mga eskwelahan, particular ang kinder classroom. As in iba pa, pigbubugtak ang net sa may chemical sa mga bintana na pag nadukot ang namok luway-luway na ining nagagalaan. Sa oral daw, ribo-ribo kung mag-itlog ang mga namok na nagdadaring dengue virus na delikado sa salud. Urog na ngunyan na taon, 59,267 sa bulan na Enero sa Mayo na ang kaso sa Pilipinas. Sigon sa DOH, mas halangkaw kumpara ka ng kaaging taon 2023. Sigon pa sa opisyal, importante ang arog kaining paagi kontra dengue as sinakatalaan pagbuktakan ang iba pang mga eskwelahan. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Project Lawa kan Bipar mas lalo dang papakusugon sa report ni Oka Isminda. Mas lalong papakusugon kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa haloy ng programa na Project Lawa. Ini ang buhi ni na mga sira o fingerlings sa mga lawa o sa mga salog siring man sa mga sapa na kinabangan kan mga residente sa lugar. Matatandaan igdi sa Naga City River an permi nga taon-taon nagabubutas nin rinibong mga fingerlings nin tilapia ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources asin sa Bicol River. Nasampitan ng programa ipapadago subot initanganing mapakinabangan kan mga tao oras na ini magdarakula. Nasampitan ng programa tao na naginigibo tuyong panahonin summer na kunsain rinibong mga fingerlings pinagbubuhian kay ripaan mga LGU sa Manilain ng mga panwaan. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Pagpapagibunin mga tulay na mapagian kan transportasyon sa Bicol, tampok sa ginibong kapihan sa Bagong Pilipinas kan DPWH Regional Office No. 5. Daryl Banya sa report. Sa ginibong kapihan sa Bagong Pilipinas kan Department of Public Works and Highways, Katuwangan Presidential Communications Office naman sa Opisina Regional kan DPWH Kasuta. Pinahayag ni DPWH Regional Director Virgilio Duarte na ang mga natapos asin mga masunod na proyekto ng infrastruktura iyo ang mayor na masipag sa problema sa pagbaha di sa Rion Bicol. Sigiras kan opisyal ang mga update asin padagos na inputs sa mga proyektong pang-infrastruktura na may koneksyon sa salud, edukasyon asin agrikultura. Sa sinambitang pag-uulay, tampok ang 3-in-1 project ang gobyerno kung saan maot magkaigwanin mga kadagdagan na tinampo mantang pigo konsiderar ang kapakaanan kan kapalibutan. Tinawan manin atensyon ang rehabilitasyon asin pagmantinir ka na sa 103.77 kilometrong national highways asin mga tulay na ipinagibo sa lindungkan administrasyon ni Presidente Marcos kay banadigdian 1,483.70 linear meters kan mga tulay na ginibo man para pakusugon ang transportasyon sharing man ang ekonomiya sa Rion Bicol. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal,
nagapapadagos ngunya na an application para man sa mga city youth official digdi sa laog kan na syudad Canaga ini sagkod na nga Mayo 31 ana nasambit ng pag-ako kan na mga aplikasyon sa ngunya da padagos-dagos ana gidigibo nga pag-akseptar kani sa Naga City Youth official 2024 asin ini ada piga papanginutan kan mga city youth official digdi sa laog kan syudad Canaga sigun kikonsyal Jepson Felix kan sanggunian kapadaan na federation kan Naga 40 mga jóvenes sa laog kan syudad Canaga ana makakakua sa mga aplikante asin na maagi sa higot na kakaigwanin na pagsara para man mapili ana mga opisyal na talaga nga makakagibo ni na maray asin tultul na trabaho sa laog kan gobyerno. Saro naman subot ining oportunidad para sa mga jóvenes na makanood ka na mga proseso sa laog mismo ka na lokal na gobyerno Canaga siring man na nakatala na gibon an oath-taking ceremony sa 40 nga napiling mga jóvenes sa maabot na pizza 24 kan na bulan kan Hunyo 2024 pigpapagirumdum kan nasambit ng youth official na si Kunsyal Jepson Felix duman sa mga mapipili na mga magiging city youth official kan syudad Canaga nagibuna tultul asin silag na pagtrabaho an sa indang ipamati sa parte kan mga jóvenes sa laog kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, aprobado na ang duwang ordinansa na pinagasalang sa laog mismo kan sanggunian na panglunsod kan syudad Canaga kung sa idini pinagapadrinuan ni Kunsyal Lito del Rosario durante kan ginibong sesyon na asin man flag raising ceremony digdi sa laog kan syudad kan Naga na nasambit ng ordinansa iyo ada sinasabing establishing a comprehensive program for the continuing education and the professional development in the city of Naga, providing guidelines for its implementation and allocating funds therefore and for other purposes. Saro pang ordinansa na pinag-aprobahan niyo ang Ordinansa 2024-055 establishing the Social Protection Ordinance of Naga City. Ang mga nasambit na mga ordinansa mataunin oportunidad para sa gabus urog na ang mga yaon sa parte kan na empleyado kan gobyerno asin nagtatrabaho sa lokal na gobyerno kan na nagapatinamanda ang barangay official asin mga paratukdo sa Department of Education na gustong mag-abilin man lain-lain ng mga training asin na kurso para mapadagos ang sa indang pag-aadal sagkod ng pagpalawig kan na sa indang professional development ready para man sa mga namamanwaan na ahanap manin mga programa na mapasuporta sa indang mga pangangaipo arog kanda sanggunian da programa sering manda ana ginhawa na ginyo programa oportunidad para sa gabus ang nasambit ng bagay sigun paman kay Kunsyal Lito del Rosario. Yan tabi kakamping John na ang mga barata. Para sa Kakampin Network News, si Junel Cuba, basta barata, sigurado. BBS, basta barata, sigurado. Thank you, Junel, mga pakinig. Bahali dyan sa BBS FM. Oras ko dyan, alas 6:33 na mga tugang. Babalik kami tulos at dyan para sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kang Operation Division kang LTO Bicol sa Tagbong sa Manuan Campini, Camarines Sur. 21 citations ticket ang naiservis sa mga motoristang violators na kinabibilangan kan mga derestradong bihikulo asin mga mayong lisensyang nagmamaneho. Mientras tanto, sa kaparehong operasyon, naglibong nagtalikod na aldaw 15 items ang nakumpiskar
Kabalit yan ang mga lisensya asin mga license plate asin sa ruba na bihikulo ang na-impound. Ang no registration, no travel policy ang paragos na pinapaginumdum sa baikan direktiba mismo kan DOTR Secretary na si Jaime Bautista asin man ni LTO Chief Bigor Mendoza. Yan paraman malinig ang tinampo sa mga nagmamarehong bayong lisensya asin mga bihikulong dai rehistrado. Sa ibang balita niya, ito nagpasalamat si Congressman Brian Raymond Jamsuan kang Bicol Saro Party List sa suportang nakuha kani matapos maghinutan sa voter preference survey kang RP Vision Development Foundation para sa 2nd District kan Parañaque City. Sa resulta kan survey, nakakuha si Jamsuan ng 42% voter preference, mentras tantong ang pinakadukot na posibleng makalaban kani si Congressman Gas Tambunting na nakapag-registro ng 35%, mantang si dating Parañaque Vice Mayor asin incumbent Councilor Rico Goles nakakuha ng 12%. Igwaman 11% na undecided sa non-commission survey. Sigun kay RPMD Executive Director Dr. Paul Martinez, ipinapahiling kang survey na sa Jamsuan, igwan na kulang potensyal na manggana bilang regular na miyembro kang Kongreso na may representar kang Parañaque. Ilibo ang survey kang talikod na Marso 18 sa 24 kung saan kinuha ang opinyon kang 1,200 na respondent sa sinambit ng lugar. Matandaan si Jamsuan, dating politikal si Media Affairs Officer ni dating Senate President Edgardo Angara, apor sa magiging representante sa Kongreso, siya naging Deputy Secretary General kang Kamara de Representante. Nagserbi man siya bilang Assistant Secretary kan Department of the Interior Local Government asin ngunyan minarepresentar kan Bicol Saro Party List para man sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Dinuni man sa pagbaigot kang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, nabatawanin disenteng trabaho ang mga taga-probinsya. Maging sa Laog asin Dumasca na Pilipinas, sa naman ang special recruitment activity. Ang ilalansar sa paginot kan Kamsur Piso sa maabot na Mayo 31. Yan ang higibon na recruitment activity kang Unit Trust International Service kung saan oportunidad para sa mga gusto magtrabaho sa ibang nasyon. Kabali dyan, ang paghanap ng caregiver para sa Fukushima, Japan, domestic helper para sa Saudi Arabia, siriman na waitress para man sa nasyon kang Qatar. Liwat na pinaglinaw kan Peso Kamsur. Nabayong anuman na pagkukolektang bayad para sa pag-ako ni mga aplikante sa sinambit na mga trabaho. Mientras tanto, sa aga, may sarupang special recruitment activity nagibon kan Lead Resources Management Corporation para sa nasyong kang Qatar na naghahanap ng caregiver asin mga general service worker. Pantang sa Saudi Arabia na makalap ni mga aplikanting cleaner, nurse technician, kitchen worker, administrative assistant, hairdresser, patient care assistant, accountant, IT support technician, IT network technician, padraman general nurse. May pigahanap man na trabaho para sa UAA bilang waiter, waitress, bartender, asin man hostess. Kay Puan Sarang, magsubiter ang mga interesado kansilang aplikasyon sa Peso Office dyan sa Capitol Complex sa second floor kang new IT building sa Provincial Capitol Complex sa Manuan kan Pili, Camarines Sur sa aga. Ini ang Kakabig Network News. Network News. Nagakadispensa si Pope Francis suliban sa mga negatibo asin maindatang tataramon na sayang binutusan laban sa mga LGBT. Nagkarasubot ang insidente sa Sarong Tiripon kan mga obispo. Sa closed-door meeting, karagtarikod na semana, sinabihan niya ang mga Italian bishops na dapat tugutan na maging padi ang mga bading sigun sa Vatican. Makuman intensyon kang 87 anyos na Santo Papa na magtaram ning makulog o makakulog ning buot asin makapagbutas ning mga mararaot na tarabon. Ipinabot niya ang sayang pagdispensa sa gabos na mga nakulgan kan sayang tataramon. Kan 2005,
Ipinautob kang Vatican ang pagbabawal na maordinahan ang mga lalaki na active gay o igwang depth-seated homosexual tendencies asin binaog ini ni Pope Francis kan 2016. Sa baretang sports, dagos ng pinutol kang Kazakhstan ang swerte kang alas Pilipinas matapos na ibulsa ang 25-23, 25-21, 25-14 na kapangadan sa crossover semifinals pasiling sa 2024 Asian Volleyball Confederation Challenge Cup for Women Finals na ginigibo naman sa Rizal Memorial Coliseum sa Manila. Mientras tanto, sasabaton kang world number 3 na Kazakhstan. Ang 5'11" average height ang nagidepensang Vietnam sa gold medal match at yan alas 7 nin pagkabanggi. Mientras tanto, lalabanan naman kan number 55 na Pilipinas ang Australia para sa bronze medal alas 4 nin pagkahapon. Dawa na nga ni Rinapado ang straight sets win na dipisila ng mga Kazakhstan, dadaugon ang mga Pinay Spikers. Network News. Mga tugang yan po mga baretang sinunang tabayaran sa Kakampi Network News kunyang pong aldaw na Biyerkules 29 na kampunan na Mayo taon 2024. Mga baretang sinunang tabayanan sa mga kakamping radyo live kita. Nahinanyog sa signal ka 99.9 DWEB-FM Kamsur. Diyan po sa Ringgonan na area. Sa tuwing nakaibalan naman sa mga bareta si Benny Dicena. Nantabayaran PBS.